Hello, good evening, brothers and sisters. Magandang gabi sa inyong lahat. Hello. Good evening, Doc. Good evening. Hello, Sis Janet. Good evening, Good brother evening Sis po. Good Jovic, evening Sis po. Monette, brother Naven, and Sis Renalyn. Hello, good evening sa inyo. Okay. Brother Naven, hello, are you there? Okay. Sis Janet, Po. gusto mo mag-opening So, prayer? hindi po. Sige, sis. Ikaw, sis. Let's pray. Magandang gabi po sa lahat. Let us pray po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy his consolation through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening. Thank you, sis Janet, sa opening prayer. Good evening sa lahat ngayon dito sa Zoom at saka nanonood ngayon sa Facebook at later sa upload sa YouTube. So welcome sa ating Wednesday Catechism Lecture, Faith Seeking Understanding. So ngayon, napag-isipan ko na ah, hold muna yung spiritual combat na libro. I-take up ko muna itong nakita ko sa internet, sa YouTube, na yung 12 Rules of Holiness ni Saint Maximilian Kolbe. Napakagandang rules na sabi ko pag tinapos ko yung spiritual combat, baka makalimutan ko itong i-share. So, i-share ko muna. So, interrupt muna tayo. Okay? So, kilala niyo ba si Saint Maximilian Kolbe? Siguro konti lang nakakilala sa kanya. Maalala niyo siya yung saint during Second World War na dinakip ng mga Nazi Germans, at namatay siya sa loob ng concentration camp. No? So, eto yung buhay niya, no? So, ang purpose ng lecture na ito, para ma-inspire tayo, no? Na magkaroon tayo ng kagaya ng intensity ni Saint Maximilian Kolbe to become saints. Okay? Ito talaga yung pinaka-purpose natin sa buhay, no? So, nagsimula ang lahat, no? Nung maliit pa siya, nung napakita si Mama Mary sa kanya, no? Kung marinig ito, parang sana all, no? Si Mama Mary napakita sa kanya sa edad na 12 years old. Nagpakita si Mama Mary ng dalawang crowns, dalawang corona, sa harap niya. 12 years old siya. Nagpagsimula nun, nagbago ang kanyang buhay. Hindi na naging pareho, no? So isang araw, ang pangalan niya sa totoong buhay ay si Raymond, no? Yun ang kanyang baptismal name. Yung Maximilian, pangalan niya na kinuha noong siya ay naging pare. Required silang kumuha ng name ng isang saint or no, sa pagiging pare nila. Pero nung totoo niyang pangalan ay Raymond. Pinagalitan siya dahil may ginawa siyang kapilyuhan. Tapos sa kainis ng nanay niya, sabi ng nanay niya, "Hay nako Raymond, ano na yung mangyayari sa'yo paglaki mo? No? Hindi ko alam sa'yo kung anong mangyayari sa'yo." So dinibdib pala ito ni Raymond. No? So pumunta siya sa sa paanan ng statue ni Mama Mary. Tapos doon siya umiyak. At nag-pray siya
ng masinsinan at tinanong niya si Mama Mary, humingi siya ng tulong kung anong gagawin niya sa buhay niya kasi sineryoso niya talagang sinabi ng nanay niya na, ay nako, anong mangyayari sa iyo in the future, no? Hindi ko alam kung anong mangyayari sa iyo dahil siguro sa kapilyuhan niya, no? Tapos, dahil sa prayer niya, no, he asked Mama Mary what he was to do with his life. Mama Mary appeared to her, appeared to him. May dalawang crowns. Isa puti, isa pula. So, ang meaning ng dalawang crowns na yon ay in-explain ni Mama Mary, anong pipiliin mo? Itong puti, which symbolizes purity, no? Until you die, you will be pure, chaste. So, hindi ka mag-aasawa, you will become pure, no? In the eyes of God. Or, the red crown that you will become a martyr. No? You will die for the faith. Die for Jesus. Ang sagot ng bata, gusto ko yung dalawa. No? Dalawa ang kinuha niya. So, that vision left a permanent mark, no, sa isipan ni Raymond. After that, he was no longer the same. No? Naging madasalin siya, more disciplined. No? He wanted to become more holy. So, alam ko na yung iniisip nyo. So, hihintayin ko munang magpakita si Mama Mary sa akin or yung angel bago ako magiging banal. No, wag nating hintayin, no? Kasi pag si Lord nagbigay ng miracle, sa kanya na yon. Depende na sa kanya kung bibigyan, pero huwag tayo mag-demand, no? Hindi always nagbibigay si Lord ng miracle kasi binigyan niya tayo ng intellect and will, binigyan na tayo ng church, ng scripture, na inilahad yun na sa atin kung ano ang kanyang kalooban, kanyang will, no? So the white crown symbolized lifelong commitment to purity. So dahil tinanggap niya yon, so magko-commit siya, no? Panindigan niya lifelong. So ibig sabihin, hindi siya pwede mag-asawa. So magpapare siya or religious. And pumasok siya sa pagiging Franciscan friar. True enough, kahit sa seminaryo pa lang, napansin na ng kanyang mga kasamahan, kahit ng kanyang rector, na nagsulat na sila, he is a living saint, no? He is a young saint. Ibang extraordinary ang kanyang buhay, no? Napansin na nila. True enough also, na panindigan niya ang kanyang pagka-martyr noong sa 1941, no? Nung may isang preso na papatayin na sana kasi kabilang sa 10 pinili ng captain, Nazi captain, na ilalagay sa starvation chamber dahil may escape, no? May naka-escape na prisoner. So, dahil as a punishment, dahil pag may naka-escape na prisoner na isa, pipili siya ng 10 prisoner para patayin, para wag tularan, para matakot. So, isa doon sa mga napili na prisoner ay umiyak, no? Sabi niya, paano na yung mga anak ko, no? Kawawa yung mga anak ko. So, narinig to ni Saint Maximilian at sinabi niya, pwede bang ako ang ipalit? Kasi kawawa yung kanyang mga anak. So, yun ang summary ng kwento o paano siya namatay, no? So, yung 10 yon, dadalhin sa starvation na kulungan na pagugutumin sila hanggang mamatay. Okay. So, after sa kanyang ordination pagkapare, no, he was busy, seminary pa lang siya, busy na siya sa paggawa ng
publication, Militia Immaculata. No? Yun talaga ang kanyang drive to promote devotion to Mama Mary. Understandable dahil maliit pa siya, dahil kay Mama Mary, no? Nagbago ang buhay niya dahil sa vision na yon. So understandable, seminary pa lang siya, di pa siya gumraduate pagkapare, sinimulan na niya ang vocation niya to i-promote consecration to Mama Mary by yung publication ng Militia Immaculatae. Parang newspaper, no? Tapos, pero after 2 years after sa kanyang ordination, napansin niya na may something wrong. Kaya sinulatan niya ang sarili niya. No? He wrote an important note to himself. You have neglected your spiritual life. So, anong lesson na makukuha natin dito? Pwedeng busy tayo sa ating mga ministry, sa mga spiritual ministry for the Lord, for the church. Pero buti si Saint Maximilian, napansin niya, no? Busy siya sa mga gawain, pero yung spiritual life niya, para napabayaan niya, no? Napansin niya na ang kanyang union with Mama Mary, ang kanyang relationship with Mama Mary was weakening. Nagwi-weaken. No? So, mangyayari lang yan na malalaman mo ang iyong direction if you do examination of conscience every night, no? At alam niya na mula pa noon nakasalalay ang kanyang holiness, ang kanyang mga apostolic zeal, ang kanyang ministry sa kung ano katatag ang kanyang unity, no, pakikipag-isa kay Mama Mary, Immaculate. Tinatawag niya si Mama Mary as Immaculate because si Mama Mary ay immaculately conceived, no? Immaculatae, Immaculata, conceived without sin, no? So, ang kanyang holiness, ang kanyang pagkabanal, nakadepende, nakasalalay kung gaano kalakas ang kanyang relationship kay Mama Mary. Okay. So, ang fruit of his apostolic labor. So, tayo mga seryoso to serve the Lord, no? Iba't ibang organization, Legion of Mary, Catholic Faith Defenders, Couples for Christ, kung ano man yan, no? Holy Name of Jesus, kung ano mga grupo nyo. So, gusto mong may fruits, di ba? Gusto mong makasave ng ibang tao. Di ba? Aakayin mo sila patungo kay Lord. So, kung gaano ka-epektibo ang iyong ministry, nakasalalay para sa Kanya, no? At gagayahin din natin, nakasalalay kung gaano kalakas ang iyong union, pag-iisa with Mama Mary. So, nakita niya na nagwi-weaken, no? Humihina. Kaya, niresolba niya ito. Ginawa niya ng remedy. So, kaya, inipon niya lahat ng mga spiritual exercises, mga meditations niya, no? At saka sa kanyang formation, at dito niya na-come up ang 12 rules for holiness. No? Na buong katapatan niyang sinunod hanggang sa kanyang kamatayan doon sa Auschwitz, Germany. So, ito yung 12 rules for holiness. Ha? Be a saint. Seek the greatest glory of God. Avoid all sin, even venial. Do good and repair evil. Obey God's will immediately. Do what you are doing. Seek active peace. Preserve order. Invoke Mary always. Surrender totally to Mary. Have confidence in God and Mary. Love your neighbor as Jesus and Mary do. So, don't worry, isa-isahin natin to. I-explain natin to para maintindihan, no? Ng mabuti. Rule number 1, be a saint. So, yun.
Ang ibang tao, hindi naman ako nag-aambisyon maging santo. No? Kristiyano ako, pero hindi ako santo. Nagkakamali tayo. Lahat tayo, hindi to optional. No? Hindi optional ang pagiging saint. Kailangan natin maging saint. Anong ibig sabihin ng saint? Ang taong nasa langit. So kung ayaw mo maging saint, ayaw mo maging mapunta sa langit. No? So, alam ko na ibig sabihin ng mga tao. Okay na sa kanila, mapunta sa langit, pero dadaan ng purgatorio. Kasi ayaw nilang to give God, to love God with all their heart, mind, and strength. Ano lang, 70%, 60%, 50%, basta. They love God. Pero not totally. No? Hindi maganda yan. So, ang reason kung bakit ginawa tayo ni Lord is to be with Him. No? To know God, to love God, to serve God, to be with Him in heaven for all eternity. So, yun. Lahat ng bagay dito sa mundo, secondary na yan. Kung ano yung mga aspirations, mga goals, secondary na yan. Ang pinaka number one goal mo is to become a saint. Yan. Rule number 1. Ito ang pinaka-rason kung bakit tayo ginawa ni Lord. Ano sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3? What is the will of God? For our sanctification. So that we will be sanctified. Meaning to be holy. It's the will of God for us to be holy. Okay? And para gawin ito, you must seek the greatest possible level of holiness. Hindi yung kontento ka sa low level of low holiness. The highest possible of holiness. No? So, simulan na natin pala. Hindi mo intayin na mamatay ka na o malapit ka na mamatay. Ngayon pa lang simulan natin dahil sa oras ng iyong kamatayan, no, the moment of your death, kung ano yung naabot mong level ng holiness, hanggang doon ka lang. Hindi na aangat yan. Kasi ang pag-angat ng level ng holiness natin hanggang sa lifetime na ito. No? We only have one chance to become saints. And this lifetime only. No? Ito na yung lifetime. So kung ano yung naabot na holiness mo until your death, sa moment of your death, hanggang doon lang. So sayang kung haantayin mo pa kung matanda ka na. Dito pa lang mag-invest ka na, no? Ng iyong holiness. Yung iba sabi, life is short. Life is short. We have to enjoy. Sayang, hindi mo pa napuntahan itong mga lugar na ito. Sayang, hindi mo na enjoy ang buhay mo, no? Pag narinig mo yung term na yan, life is short, you should enjoy to the fullest. Ang ibig sabihin yan, yung mga tao nagsasabi na yan, akala nila pag namatay ka na, wala na ang lahat. Hanggang doon lang ang buhay. No? Kung i-analyze mo yung statement na yan, napakamali. Hindi dapat sinasabi ng isang Kristiyano yan. Life is short, we should enjoy. Kasi, para sa mga tao yan na akala nila yung buhay hanggang dito lang. No? Pero pag alam mo ang buhay mo ay everlasting, at yung buhay mo dito sa mundo nito ay dress rehearsal lang, training ground lang ito, no? Gagamitin mo ang buong buhay mo para in preparation sa kabilang buhay kasi doon yung grabing enjoyment. Pero pag ginamit mo ang buhay mo to maximize your enjoyment, totoo, hanggang dito lang.
So, kung ang goal mo ay impyerno, so dapat enjoy ka kasi next time, puro ka na sugba sa kalayo. No? Pero kung ang goal mo ay everlasting enjoyment in heaven with God, gagamitin mo to not for enjoyment this life, not for enjoyment, but for sacrifice. Just like denying yourself. Kasi alam mo na ang kaligayahan na naghihintay sa iyo ay walang katumbas. Yung mga enjoyment na na-experience mo dito, kahit ilang milyon pa yung enjoyment mo dito, walang katiting. Walang katiting sa enjoyment na matatamasa mo in the future, in the next life. No? So, hindi dapat lumalabas sa bibig ng isang Kristiyano na life is short, we should enjoy. No? Something wrong with your theology pag sinabi mo yan. Number 2, seek the greatest glory of God. So, paano natin makamit paano natin mabigyan ng glory si God? Paano natin siya maluwalhati? No? Paano? To become saint and to bring others, to save others. So, to make others holy. Yun pala, maluluwalhati natin si Lord. We bring glory to God by striving our best. Work. Strive our best to save others. Of course, ourselves. Kasabayan. Hindi lang yung nililigtas mo yung iba, pero yung sarili mo, lubog sa kasalanan. No, sabay. Work for your salvation. Work out your salvation, sabi sa Bible, with fear and trembling. And others. So, hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. So, ito pala yung mission natin. When we were baptized, no, para tayong pumirma ng kasunduan, we become soldiers for Christ. To bring others. Hindi pwedeng salbahin mo lang yung sarili mo. To save others. So, sa pamamagitan nito, we glorify God. Sabi ni Saint Maximilian, huwag kang pumayag na may tatalo sa iyo sa pag-glorify kay God. No? Don't let anyone surpass you in glorifying God and working for Him. Sa unang pakikinig sa statement ito, parang nakikipagkompetensya ka, parang proud ka. No, hindi ito nakikipagkompetensya. Ang ibig sabihin nito, huwag mong hayaan na medya-medya lang ang iyong effort to glorify God. No? Huwag mong hayaan na, sige, kayo lang dyan. Kontento na ako dito sa konti, sa 50%, 70%. Sige lang, okay lang kayo dyan. Ang effort ko, wag ko lang iubos. So, ito yung ibig sabihin, hindi ito pakikipagkompetensya. No? This isn't pride. It's holy, urging others to greater holiness. Ano sabi sa Bible? 1 Corinthians chapter 9, verse 24. No? Say, don't you know that runners in stadium all race, but only one received the prize? Run in such a way to win the prize. Kaya kagaya ng race, di ba? Sa takbo, may race. 10 kayo, 100-meter dash. So, isa lang mananalo. So, tumakbo ka na parang ikaw ang mananalo dyan. So, ganun din ang ibig sabihin nito. Ito is a metaphor na huwag kang pumayag na matatalo ka sa pagbibigay ng luwalhati ng iba. So, this is a metaphor, not literal. No? So, ikaw ay giving your everything. Buhos-buhos mo. No? So, hindi lang makontento na to become a saint,
dapat ang iyong goal is to become a great saint. Kasi wag nating limitahan si Lord, no? Wag nating limitahan si Lord because God is worthy of all our love. No? He wanted us to offer the highest possible love to God. So ganoon, ibahin natin ang ating maling akala, maling mindset na pwede lang medya-medya. Ibuhos natin everything for God. Madali gawin? No. Mahirap. Mahirap gawin. Pero nothing is impossible with God through Mary. Okay? Nothing is impossible with God. Hindi mo kayang gawin yan. To love God with all your heart, mind, and strength. No. Kailangan mong umarap sa Blessed Sacrament. Makikita ka, Lord, teach me to love you. Lord, help me to love you with all heart, mind, and strength. Hindi mo kayang gawin to love God with all your heart, mind, and strength kung hindi ka tutulungan ni God. Yeah? At ang kanyang ina. Okay? So, trust that Our Lady, Mama Mary, wants this more than you. Kung gusto mong kung gusto mong mahalin si Lord, no? Mas lalo na mas gusto ni Mama Mary na you will love the Lord. No? So, tutulungan ka niya if you will ask her. No? Pero kung ikaw ay protestante, hindi mo tinatawag ang tulong ni Mama Mary, so limitado ang tulong mo. No? Kaya nga, we thank the Lord every morning. No? Kagaya included sa prayer ko every morning, Lord, thank you for giving us your own mother to take care of us and to pray for us. No? Giving us her own mother at the foot of the cross. No? So, you want to become a saint? Mama Mary can make you a saint. No? She will help you. And sa pamamagitan mo, ikaw, through you, she can also make other people saints through you. Sa mga efforts mo, sa prayers mo, sa talents mo. No? Iba-iba yung talent natin. Kahit nagluluto, magaling ka lang magluto, pwede gamitin ni Lord yan to save others. No? Magaling ka mag-preach, magaling ka magsulat, magaling ka magbasa, kung ano yan. No? So, trabaho tayo to save others. Yun ang ating business, saving souls. Hindi trabaho ng mga obispo at ng mga pare lang. Tayo, sabay-sabay tayo. We are in the business of saving souls. So, yung ating evangelization, through our works of mercy, by offering our suffering. When you offer your suffering to God, aakyat sa langit yung mga sufferings mo, uulad yan sa mga lugar na nangangailangan ng conversion. Bibigla ka na lang na may isang taong sobrang kriminal na convert dahil yan sa mga sufferings na in-offer mo, no? Mga prayers. Number 3, be convinced never to commit sin. No? Mortal sin, kahit venial sin. No? Nashock ako dito. Sabi, kahit venial sin. Minsan may mga venial sin na hindi mo sinasadya, na caught off guard ka. Pero may mga venial sin na pinaplano mo talaga na gawin ko lang to dahil hindi naman to mortal sin. Maliit na lang naman to. Hindi. Deliberate ay sinasadya. Minsan, dahil sa kahinaan natin, may mga venial sin tayo na nagagawa na hindi natin namamalayan, hindi natin sinasadya. Like for example, nakadugtong ka ng mga pagkamarites mo, or minsan uminit yung ulo mo, may sinabi kang medyo masakit, yung mga ganon, medyo naging swapang ka, ganon. Pero iba yung deliberate. Gagawin ko tong kasalanan ito, ko-confess lang ako, kahit venial sin lang naman to. So sa mga matagal na kay Lord nang sa-serve, allergy na tayo sa
mortal sin. Hindi na tayo gumagawa ng nanonood ng porn, hindi tayo nag-premarital sex, hindi tayo nag-adultery, hindi tayo nagsasyabu, hindi tayo naglalasing, hindi tayo nagko-corrupt, hindi tayo nanakaw, yung mga binabantayan natin yan, mortal sin. Pero, eto pa pala, bantayan natin kahit venial sin. No? Kahit venial sin, bantayan natin na huwag nating gawin, huwag nating sadyain. No? Ang sabi ni Saint Maximilian Kolbe, it is better to lose everything you have than to commit a single venial sin. Hindi lang mortal, ha? Yung mortal, iba yan. You be convinced, make up your mind, never ever commit a single mortal sin. Not even a deliberate sinasadya na venial sin. Kasi it is the greatest obstacle for holiness. Pag gumawa tayo ng deliberate sinasadya na venial sin. No? Sa mga hindi pa alam anong venial sin at saka mortal sin, yung mortal sin, nakakamatay ng kaluluwa. Yung venial sin, hindi nakakamatay ng kaluluwa. Pero, it weakens our soul. Sabi pa ni Saint Maximilian Kolbe, kahit pa magunaw ang mundo, gagawa ka ng, for example, gawin mo itong venial sin na ito para maligtas ang mundo sa destruction. Para hindi matuloy ang destruction ng world, gawin mo itong venial sin na ito. Ang sabi niya, it is not no? It is not good. Hindi justified. Kahit pa it is a lesser evil ang destruction ng world, kahit maimpyerno pa lahat ng kaluluwa, hindi siya justified to commit even a venial sin. Because all sin is an offense against God. No? Kung totoong mahal talaga natin si Lord, kung totoong gusto tayong maging banal, ang ating goal is huwag nating saktan si God. Lahat ng kasalanan, venial o mortal sin, nasasaktan natin si God. Mas matindi nga lang yung mortal, no? So we should decide never to sin again, even venially. No? Matindi, no? So kasi ang tao nagmamahal, ang gusto niya, huwag niyang masasaktan ang minamahal niya kahit sa maliit na bagay. Di ba? Totoo lang, no? Hindi tayo gagawa ng kasalanan dahil yung rason natin para hindi tayo mapahamak. Hindi lang yun. So, medyo kulang na rason yun. Huwag nating gawin dahil ayaw mo mapahamak. No. Huwag nating gawin yung kasalanan na yun dahil ayaw nating masaktan ang ating minamahal na Panginoon. Yun. Kasi selfish reason yung hindi lang tayo gagawa ng kasalanan para hindi tayo mapahamak. Di ba? So, ang totoong holiness is to think everything to please God para siya ay masiyahan sa atin. Masiyahan sa ating ginagawa. Napakahirap. Hindi madali. Okay? Pero we need grace from God. Number 4. Do good always. No? Do not let evil around happen. You go without reparation. And never pass up an opportunity God gives you to do good. So, ano ibig sabihin nito? Huwag mong hayaan na may nangyayari na kasamaan sa iyong palibot, sa iyong paligid o sa iyong harapan na wala kang gagawin na reparation. You have to repair pag may evil na nangyari. So, don't ignore sin, even if it is not your own. Kahit hindi ikaw ang gumagawa ng kasalanan, alam mo na ang kamag-anak mo or malapit sa iyo may ginagawang kasalanan or binabastos ang Diyos. No, don't ignore sin, even if it is not your own sin. No? So, pag may nakikita kang binabastos ang Diyos, gaya ng may nagsasabi dyan na
God is stupid. Diba? Instead na humalakha ka sa harap to please the one, kasi takot ka sa tao na sasabi, make an act of reparation. No? Offer acts of love, prayer, sacrifice, or penance to repair the offense done to God. Blasphemy, iniinsulto ang simbahan, iniinsulto ang mga pare. Offer acts of love, prayer, sacrifice, or penance to repair the offense done to God. Kasi, yung devotion natin sa Sacred Heart and Immaculate Heart, di ba? To repair yan sa mga offenses against the Sacred Heart of Jesus and against the Immaculate Heart of Mary, di ba? Yun, we will offer reparation, prayers, sacrifice, penance, di ba? And also, ang kasamaan ay lumalaganap dahil sa ating silence. Hindi tayo umiimik. Mali yan na may nagsabi, Bradino, ano ka, no? Kala ko ba nagsiserve ka kay Lord, tapos sumasawsaw ka sa politika. May mga post ka na mga against mga ganito. Hindi tayo pwedeng tumahimik lamang. Hindi ibig sabihin nagsiserve ka kay Lord, kaya kagaya ni Brad Wendell, kino-comment yung iba, diyan ka na lang sa sa mga tungkol sa Panginoon, huwag ka nang sumawsaw doon dito sa issue ng politika, kung mga Duterte, mga ganon, mga Marcos, mga ganon, mga corrupt. Huwag ka nang sumali. Diyan ka lang. Nakikita ko yung mga comment, yung mga ganon. Hindi pwede tayong hindi sumasaw sa injustice. No? Pag may nakita kang evil, huwag kang tumahimik. No? Evil thrives in silence. Love responds by atoning, not condemning. No? Gaya ni Saint Maximilian. So sinabi ko na yan sa iyo na siya ang nag-organize ng militia, Night of the Immaculata. Ito yung publication na parang newspaper sa panahon na yon to promote the devotion to Mama Mary. Okay? So sinimulan niya yan, wala pang Second World War. Nung nagsimula ang Second World War, taga-Poland si Saint Maximilian. Sinakop ng mga German ang Poland. Kinwestiyon, kinundina ng publication ang mga Nazis, no? Yung mga German. Sinabi dun sa kanilang writing, the godless Nazi. Dahil sa kanilang karumal-dumal na mga brutal na ginagawa, no? Sa mga nasakupan nila. No? Nung dinakip si Saint Maximilian at kinwestiyon, tinanong siya, hinayaan mo ba ang iyong mga kasama na isulat the godless Nazi, ang mga walang Diyos na mga Nazi? Walang pag-atubilis, walang takot. Sinagot niya, oo. Sinabi ko yan. Inutusan ko sila. Dahil doon, nilagay siya sa concentration camp. So, wala siyang takot. No? So, kung matanong nyo, kailan nilunsad ni Saint Maximilian Kolbe yung Army of the Immaculata, Militia Immaculata. No? Hanggang ngayon, andito pa rin yan. 1917, no? While he was a seminarian. So, Militia Immaculata or MI. Okay? 1917. Bakit 1917? Ito, pakinggan nyo, importante ito. Bakit 1917? Dahil, during the time, nakita niya mga Freemason, mga Mason, okay? Ito yung pinaka number one na rason niya. Dahil to counter ang mga Mason. Okay? Nagmamarch sila papunta sa Rome, nagwe-wave ng anti-Catholic banners. May mga banners na nagpapakita ng mga painting na natalo ni Satan si Saint Michael, the Archangel, in front of the Vatican. Ganon ka-bold ang mga Mason. Okay?
Ngayon, akala mo, binayin lang sila. Yon ang kanilang pinaka-goal ng Freemasons, to destroy the Catholic Church. Okay? Kaya, tataka yung iba, bakit ang simbahan ayaw na ayaw sa mga Mason? Mga bababait naman sila. Mga charitable organization. No. Hindi nyo alam kung ano ang pinaka-root ng mga Mason. No? So, he felt an urgent need to counter the darkness. So, may ginagawa tayo. Hindi tayo natatahimik lang hanggang pray-pray lang, no? Ginawa niya ng pamaraan. And on the same year, 1917, napakita si Mama Mary sa Fatima, no? Calling for prayer, penance, and consecration sa kanyang Immaculate Heart. So, this is a divine confirmation ng kanyang mission. No? So, ang purpose ng Immaculata, Militia Immaculata, is to promote total consecration to Mama Mary, to the Immaculate Virgin Mary, fighting against enemies of the Church, especially Freemasonry, militant secularism, through prayer, charity, and apostolic action. Number 4, working for the conversion of sinners, particularly those who are far from the Catholic Church, and spreading Marian devotion, distributing miraculous medals, Catholic literature. Own words ni Saint Maximilian Kolbe. The goal of the militia of Immaculata is to convert sinners, heretics, schismatics, and particularly Freemasons, to sanctify all other and patronage of the Blessed Virgin Mary. Okay? Sabi ni Saint Maximilian, ito yung itsura ni Saint Maximilian. Modern times are dominated by Satan. Sinabi niya ito, 1930s. No, di ba? Ang modern time. And will be more so in the future. Mas titindi pa sa future. Pero, ang promise ni God, ang victory, paano natin makakamit? Through the Immaculata. Through Mama Mary. The Immaculata alone has from God the promise of victory over Satan. Napaka-importante ng Miraculous Medal. No? Kaya itong may Miraculous Medal, yung scapular. So, sabi ni Saint Maximilian, doing good and standing for truth sometimes means calling out evil. No? Magsasalita tayo, we will call out evil. Even at the personal cost. Kahit mawawalan tayo trabaho, minsan maapektuhan tayo, mamamatay tayo, kagaya ng ginawa niya. He was calling out evil. Not just amiguhon lang nato na sila, kaya mga politician na sila, amiguhon nato. No? We have to call out evil. Not befriending evil, no? So it is not enough to avoid sin. We must confront darkness with light, error with truth, hatred with love. No? So, kung nakita kayo ng mga masasama sa kapaligiran nyo, sa palibot nyo, sa trabaho nyo, gossip, blasphemy, injustice, instead of just being sad or angry, kneel and say, do this reparation prayer. No? Lord, I offer this rosary, this mass, or kahit ang simple little act, sacrifice, no? In reparation for this sin. Mag-offer ka ng reparation to repair the damage sa sakit, no? Na ginawa sa puso ni Jesus at ni Maria. Offer a reparation. So, isang magandang offer of reparation ay yung prayer na tinuro ng anghel doon sa Fatima, no? Almost Holy Trinity, Father, Son, Holy Spirit, I offer to you the precious body, blood, soul, divinity of our dearly beloved Son, Jesus Christ our Lord, in reparation for all the outrages, sacrileges, and indifferences in which He is most offended, and through the Immaculate Heart of Mary,
through the merits of His most sacred heart and immaculate heart of Mary, I beg the conversion of poor sinners. Yan ang pinipray ko, yung part ng prayer ko yan every day. No? Prayer of reparation. So, let us ask ourselves, do I speak out when God's truth is mocked? No? Pag niyurakan ang katotohanan o ang Diyos, do I speak out? Am I willing to suffer for Christ's name? Do I confront sin with both truth and mercy? No? Sa hukom, sa judgment, sisingilin tayo ni Lord sa mga good na ginawa natin, sa mga good na hindi natin nagawa, at sa mga masasama na pwede nating mapigilan pero wala tayong ginawa. Okay? Sa evil that you could have prevented but did not because of cowardice, because of sa ating inconvenience, no? Number 5, obey God's will. So ito yung pinaka-rule ng rule of all rules, no? Kung ano yung kalooban ni Lord. Hindi sapat yung gagawa ka lang ng mabuti, pero hindi kalooban ni Lord. Okay? Like for example, no? Ang pinaka-example na gagawa ka ng buti sa linggo. Okay? Mabuti ba ang pagtulong sa kapwa? Oo. Tulong ka lang nag-feeding ka. Pero hindi ka nagsimba. Anong kalooban ni Lord? Make the Lord's day holy. Sabihin mo, nagtulong naman ako. No. Yeah. Tumulong ka nga. Pero ano ang kalooban ni Lord in Sunday? Pwede bang tumulong sa kapwa at magsimba? Mabuti ba ang pagkakanta-kanta kay Lord? Yes. Mabuti ba ang magsindi doon sa mga shrine? Yes. Nagsindi ka lang pero hindi ka nagsimba. So maraming mga bagay, like for example, ang kalooban ni Lord, you confess your sins to a priest if you have mortal sin. Pero ayaw mo maniwala. You confess your sins to God directly. Pero yung ano bang kalooban ni Lord? Ang kalooban ni Lord ay sabihin mo ang kasalanan mo sa pare. Pero hindi mo sinusunod ang kalooban ni Lord. Maraming mga bagay na mga magaganda na ginagawa natin, na mga mabubuti, pero pag hindi ito ang kalooban ni Lord, hindi ito nakakapagbibigay ng kasiyahan sa Kanya, no? Ang primary concern natin is always to seek God's will. For example, meron kang sakit, pero gusto mong mag-serve sa simbahan. So, reklamo ka ng reklamo, bakit ba ako binibigyan ni Lord ng sakit? Hindi ako makapag-serve sa simbahan. Kasi meron akong malubhang sakit, hindi ako makatayo. Iyak ka ng iyak, reklamo ka ng reklamo. Pero ang kalooban ng Lord is to accept your sickness and offer that sickness as a sacrifice for the conversion of sinners. So, yes, gusto mong tumulong sa simbahan, pero yan ang will ni Lord sa iyo ngayon. So, rather than rebelling against the will of God, no, you accept kung anong will niya ngayon sa iyo. No? The true holiness is not just doing good, but doing kung anong plano ni Lord, anong will ni Lord. No? Hindi lang yung gagawa lang tayo ng mga mabubuti na hindi sang-ayon sa plano ni Lord. At kung alam mo yung will niya, huwag mong patagalin. Don't delay, don't negotiate. Do it immediately. No? Huwag mong gawin dahil sa reward. Huwag mong gawin dahil pararangalan ka. Don't expect don't expect na ikaw ay bibigyan ng recognition. No? Kasi pag i-expect na bibigyan ka ng recognition or plaque or pasasalamat, in the business of saving souls, maano ka lang,
ma-discourage ka lang. Walang ano dito. Walang recognition day. At the end of the year, hindi kayo tatawagin na pasok ka sa stage in recognition for your commitment and for your... Walang ganon. Kung meron man, bonus na yon, no? Pero, do it not for the reward. Do it because God wants it. Rule number 6, do what you are doing at the present moment. Once you discover God's personal will for you in the present moment, give yourself to it wholeheartedly. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, doing God's will ngayon. Hindi yung nagdi-dreaming ka na mga heroic na pupunta ako sa Africa, magpipreach ako doon, pupunta ako doon, gagawin ko, magsisave ako ng mga tao, papakain. Huwag yung mga future. Kung ano yung ginagawa mo, teacher ka, gawin mo ng ayos. Doktor ka, gawin mo ng ayos. Nagtatrabaho ka sa opisina, nanay ka, tatay ka, nagsasaing ka, nag-aalaga ka ng bata, gawin mo ng ayos. Yun ang will ni Lord sa iyo ngayon. No? Here and now, right here. It's right here. It's not out there. Yung mission mo ngayon, gampanan mo ng mabuti. No? So, in this very moment, this duty, this conversation, this suffering, this prayer, napipray ka, nagsasuffer ka ngayon, whatever you're doing, washing dishes, attending a meeting, speaking to a stranger, offer it to God. No? Offer it to God with your full attention and love. Nakakonsensya nga ako, nag-guilty ako minsan. Doon ako sa clinic. Nagdi-dream ako na magbi-mission, sasali sa mga mission, na mga kung ano-ano, mga heroic na mga things, no? Kagaya ng mga saint. Minsan nakakalimutan ko na ang gusto ni Lord to be smiling to the patients, to be kind with the patients, no? To be helpful, to be loving with my patients. Ganon. Hindi yung mga kung ano-ano mga pinag-iisip mo. No? So, to be kind with sa mga katransaksyon mo sa opisina. Yung iba dyan, pabalik-balikin ang tao, government employee, no? May papipirmahan. Balik ka lang bukas, wala dito sa manager. Kahit meron naman, pabalik-balikin ka. So, ang mission ni Lord sa iyo, to be truthful, to be faithful to your job. No? Focus. Huwag kang mag-distract kung anong ginagawa ng iba. Focus ko sa anong pinapagawa ni Lord sa iyo ngayon. Huwag mong isipin kung anong pwede mong gawin sa ibang lugar. No? Focus on your mission. And do your job well. Hindi mo yung, tama na to, okay na to. Do it because you're doing it for the Lord. Sabi sa Colossians chapter 3, whatever you do it from the heart, because you're doing it for the Lord. Not for others, but you're doing it for the Lord. Okay? So, kagaya ng mga Japanese ba? Di ko alam kung they're doing it for who, pero lahat ng ginagawa ng mga Japanese, ang ganda ng kultura nila, they do it, kahit yung carpentry nila, do it perfectly. Do it the best that they can. No? So, kung i-apply natin yan sa spiritual life, everything we do it perfectly for the Lord. No? Napakaganda. Number 7, seek peaceful activity. At all times, seek a peaceful activity and an active peace. Ano ibig sabihin ng peaceful activity? Active peace. So, ang active peace ay may ginagawa ka. May ginagawa ka na to produce peace. No? Hindi ibig sabihin na wala kang gagawin, tapos iilag ka sa responsibilidad, no? May pina-perform ka, may ginagawa ka, pero ginagawa mo ito with a prayerful heart. No? May mga responsibility ka, kahit mahirap, pero with a prayerful heart. So, ang ibig sabihin ng peace, kapayapaan, ay hindi yung walang problema, walang panganib, walang pangamba. Ang ibig sabihin ng kapayapaan ay
You're doing what God's will. Ang sinabi ni Saint Colby dito, doing what Our Lady wants. Bakit? Doing what Our Lady wants. Kasi yung will ni God at saka will ni Lord, ang will ni God at saka will ni Mama Mary ay iisa. No? They have uniformity of will. So kung ano yung gusto ng kalooban ni Mama Mary, ang kalooban ni God, yun yung kalooban ni Mama Mary. Kaya nga sabi ni Mama Mary, the greatest preacher si Mama Mary, ano yung preaching ni Mama Mary? Isang line lang, simple. Do what Jesus wants you to do. Yung sabi niya, do what He tells you. Doon sa Miracle of Cana, di ba? Do what He tells you. So kung anong kalooban ng anak niya, yun ang din ang kalooban niya. So kaya sinabi ni Maximilian Kolbe, you have peace if you know that you are doing the will of Our Lady. So, anong ginawa nung nilagay na sa starvation bunker? Pagugutumin sila hanggang... Usually, ang nangyayari doon sa starvation bunker, according sa mga guards, humihiyaw ang mga prisoner doon. Sumisigaw sa desperation, gutom, nababaliw, humihiyaw sila. Pero nung andun si Saint Maximilian Kolbe, nag-lead siya, separate rooms yan sila, hindi sila nagkikita, nakabartolina yan sila. So, nagsisigaw-sigaw lang yung iba. Pero anong ginawa niya? Nag-lead siya ng rosary, prayer, magsising ng hymns. Kino-comfort niya sila. So, ito yung example ng doing an active peace. Active peace. So, yung bunker normally filled with screams. Pero nandun siya na iba. It became filled with prayer and peace. So kinonvert niya ang place of despair into a chapel of hope. No? Itong starvation bunker, kinonvert niya into a chapel of hope. After a few weeks, siya na lang natirang buhay. Pumasok ang mga gwardiya, buhay pa siya. Kaya lang nagmamadali silang mawala na yung mga prisoner na yun, kaya in-injectionan siya ng carbolic acid para mamatay na siya kaagad. No? So, Mama Mary sometimes will ask you to leave your comfort zone, to do what you don't like sometimes, or to avoid what you love. But, if you do kung anong gusto ni Mama Mary, ibig sabihin, ang gusto ni Jesus, you will have peace. Sometimes, iniisip ko, like, Wednesday, nililimit ko ang number of operations para makagawa ako ng PowerPoint. Yun ang time ko magawa ng PowerPoint. Minsan, maabot ng 7, papaalam ko hindi At saka, mga ministry. Minsan, iniisip ko, paano ba itong ginagawa ko? Minsan natatempt ako itigil ito kasi ang hirap. Pwede ako mag-enjoy, pwede kong gawin ng mga magpunta sa after ng work, mag-coffee shop na lang, magpunta sa mga friends, usap-usap, pupunta. Hindi ko na napupuntahan yun dahil sa ministry ito. No? Catechism before the Mass, mga ganun-ganun. So, sinishare ko lang, hindi ako nang mamayabang. Sinishare ko lang yung mga ministry. Habang ginagawa yan, may stress level. Kasi, am I doing the right thing? Am I saying the right things? Para maging attractive itong salita ng Diyos sa iba na hindi sila mabubor. May stress no? So, sometimes, pinipilit mo ang self mo to do. So, the Lord will ask you, or Our Lady will ask us to leave our comfort zone, no? To be challenged to do what it is like. But, totoo, it will give you peace, no? May mga hindi enjoyable, no? Madami kang iniiwanang mga bagay na enjoyment of this world in exchange. Pipili ka talaga. Hindi madali, okay?
Rule number 8, preserve order and order will preserve you. Ibig sabihin, avoid wasting time. Dapat meron kang order sa buhay mo. Every moment wasted is lost forever. Yan. Very guilty rin. This is my greatest challenge now, Lord. Sa part ng Our Father na lead us not into temptation, ito yung ina-offer ko. Lord, help me to be more disciplined na hindi madadala sa mga social media, mga reels, mga videos, yun. Medyo nakakalimutan mo na dala ka na ng mga nag-i-scroll ka na? Wasting time. Mortify your senses. Yung sense of sight, hearing, taste, feel, nose, mortify, deny it. No? Yung wag mong hayaang iko-control ka ng mga senses mo. For enjoy it. Mortify mo, meaning patayin mo. No? Wag mong i-pursue yung mga useless things, mga image, sites, conversation, mga pag-uusap ng mga useless. No? Yung mga hindi masyado useful for your spiritual life, wag mong i-pursue. No? So, kung marunong ka mag-control, sabihin mo, wala akong time to meditate, wala akong time to pray, mga ganito, mga devotion. Pero pag tinanggal mo yung mga aksayang mga activity sa buhay mo, you will find more than enough time to do the important things. Rule number 9. Preparation, action, conclusion, always with Mary. Ibig sabihin, call upon Mary. No? Before you act, while you act, and after you act. Always put in your lips the name of Mary. Mary, Mary, Mary. So, gaya ng habang may nag-iintay ako, I pray Hail Mary. Habang may inantay ko for example, yung anesthesia, mag-e-effect 1 minute. So, sa 1 minute, pray ako ng Hail Mary. Sa traffic, mag-pray ng Hail Mary. Si St. Catherine of Siena, before she goes up the stairs, she pray Hail Mary. Before she leaves the house, before she enters the house, she pray Hail Mary. So, one Ave Maria will do a lot of good, no? Sa merits sa heaven. Rule number 10, surrender to Our Lady. Pag kinonsecrate mo, pag iniasa mo ang buong buhay mo kay Mary, kinonsecrate mo. You consecrate your heart to Jesus, you consecrate your heart also to Mary. No? Pag kinonsecrate mo, ipinauubaya mo ang buhay mo kay Mary. Siya bahala sa iyo. No? In every situation, every circumstance, whatever happens to you belongs to her. Total surrender. So, pwede mong may prayer na consecration, pero every morning, may ginawa akong short prayer, my own words, ganito, no? Mama Mary, my Queen, my Mother, I love you, no? Please accept, I consecrate myself to you, including my family, to your Immaculate Heart. Please accept us. Please take us in. Keep us your own. Protect us as your own property. Cleave us to your Son, Jesus Christ. Now, pray for us, O Holy Mother of God, that we will worth in the promise of Christ. Mama Mary, I love you, save us. Yun. Own words lang. Pwede ka mag-compose ng sarili mong no? Kasi pag kinonsecrate mo ang self mo kay Mama Mary, property ka na niya, she will protect you as her own property. Puprotect ka niya, no? Hindi ka niya hayaan mawalay. As long as you're doing the will of her Son. So, as long as you're doing the will of her Son. No? Mali yung mali yung mga iba na mga panatiko na mayroon silang scapular, devoted sila kay Mama Mary, pwede silang magladlad, pwede silang anong gawang mga immoral dahil didipahan daw sila ni Mama Mary. No, mali yun. The will of Mama Mary is the same as the will of Jesus. No? Hindi pwede makasalanan ka tapos sasalbahin ka lang ni Mama Mary. Hindi pwede yun.
pwedeng bibigyan kanya ng extension, kagaya ginawa niya kay Father Shire. Son, pwede mo bigyan ng extension. Maiimpyerno sana si Father Shire, bigyan ng extension na nabuhay pa ng ilang years. So, kaya, pwede kang bigyan ng extension, pero hindi always, no? So, give your merits, never take them back. So, kaya every morning, I include this prayer, no? Napakaganda nito kasi kung hindi mo piniprayer ito, nasasayang yung mga merits at saka indulgence. So, kasi, dahil sa mga good works mo, may merits. Pag hindi mo ito pinray, sayang yung mga merits na matatanggap mo sana. So, pinipray ko ito every day. Oh my Jesus, I desire today to gain every indulgence and merit I can, and I offer them together with myself. So, lahat ng mga merits na bibigay mo sa akin, i-offer ko, kasama ako, i-offer ko lahat kay Mama Mary, pati sarili ko, that she may best apply them to the interest of your most sacred heart. Siya yung mas nakakaalam kung paano i-apply. Parang pinapalago niya yung interest, no? Pag binigay mo kay Mary. She can use your prayers better than you can. So, for example, parang binibigay mo yung 10,000 mo sa isang taong magaling magdala ng negosyo. I-invest mo nga kasi magaling siya mag-invest yung tao yon. So, pagbalik ng isang taon, yung 10,000 mo naging 1,000,000. Parang ganon. If you give your merits to Mary, your prayers, mas lalago kasi ina siya ng Diyos. Di ba? So, be concerned for her cause and glory alone. So, leave your concerns, even your loved ones, no? But her concerns. So, yung gusto mong maging fruitful, maging mabunga, be devoted to Mama Mary. Be devoted to her. No? Gusto mo maging successful yung ministry, no? Yung pag-serve mo kay Lord, no? It will depend on your union with Our Lady. Pag wala kang devotion kay Mama Mary, para kang binibigyan ng tulong, tinatanggihan mo ang tulong. No? Gusto ko, ako lang mag-isa. Ako lang, kaya ko to. Parang gano'n ka. No? So, give her your life and your death, never take them back. So, ito yung Act of Consecration to the Immaculata written by Saint Maximilian Kolbe. Maraming consecration prayer to Mama Mary, pero ito yung sinulat ni Saint Maximilian. No? O Immaculata, Queen of Heaven and Earth, refuge of sinners, and our most loving Mother, God has willed to entrust you the entire order of mercy to you. I, Dino, a repentant sinner, cast myself at your feet, humbly imploring you to take me with all that I am and I have, wholly to yourself as your possession and property. Please make of me, of all my powers of soul and body, of my whole life, death, and eternity, whatever most pleases you. If it pleases you, use all that I am and have without reserve, wholly to accomplish what was said to you. She will crush your head, and you alone destroyed all heresies in the whole world. Let me be fit instrument in your immaculate and merciful hands for introducing and increasing your glory to the maximum in all the many strayed and indifferent souls, and thus help extend as far as possible the blessed kingdom of the most sacred heart of Jesus. For whatever you enter, you obtain the grace of conversion and growth of holiness, since it is through your hands that all graces come to us from the most sacred heart of Jesus. Amen. Now let's go to Rule 11. Confidence in God and in Mary. So, ang sabi ni Saint Maximilian Kolbe, you can do all things in Him who strengthens you through the Immaculate. So, saan galing yan? Sa Bible galing yan. I can do all things through Christ who strengthens me. Tapos dinagdagan ni Saint Maximilian Kolbe, through the Immaculata. So, Saint Maximilian believed that Mama Mary is the shortcut, pero not bypassing. Akala natin binabypass natin si Kristo. Shortcut siya.
to Christ. So, gusto mong maging close kay Christ, mas mapadali, pass through Mama Mary. Dadalhin ka niya sa kanyang anak. Hindi natin binabypass si Christ, okay? Mali na akala na binabypass natin, nilalaktawan natin si Christ, no? Pinapalapit niya tayo lalo. Have confidence in God, have confidence in Our Lady. Huwag nating kalimutan tong verse na ito. John chapter 19 verse 27. No? Binigay ni Jesus sa atin ang kanyang ina doon sa paanan ng cross. No? Mother, behold your son. No? Son, behold your mother. So doon, itong verse na ito, huwag niyong kalimutan, ito pinaka number 1 na verse kung bakit natin kailangan pararangalan at humingi ng tulong kay Mary. Dahil itinalaga niya na tayo kay Mary. Iniwan niya tayo kay Mary. Ha? Huling bilin niya. Iniwan niya tayo kay Mary. She gave us her own mother. No? Number 12, love your neighbor. So, hindi mo mamahal, no? Hindi mo pwedeng mahalin ang iyong kapwa kung hindi mo ma-master ang iyong sarili. You have to master yourself first before mo effectively magampanan ang pagmamahal sa iyong kapwa. Ano ibig sabihin? Example, you cannot truly serve others if you are full of pride. You're full of anger, full of selfishness. No? So, if you are ruled by pride, anger, selfishness, you cannot truly love someone. So, holiness, hindi siya pwedeng ikaw lang mag-isa. Walang tao na bubuhay pa sa sarili lamang. Holiness is to be shared with everyone. Like for example, dapat tayo matransform in Christ so that kung andun na tayo sa harap ng mga tao, we are Christ to others. Okay? Holiness is not as isolation. It is being transformed so that we can be Christ to others. That's why I pray every day, Lord, may others will see your kingdom when they see me. No? So, kagaya ng ginawa ni St. Colbert, dahil sa kanyang transformation, he was able to offer his life for other. No? Hindi ito impulsive na decision, kundi bakit niya nabigay ang kanyang buhay kapalit sa isang prisoner. Result ito ng lifetime interior discipline, prayer, and surrender. Nung sabi niya, Komandant, pwede ba akong pumalit? Sabi ng komandant, sino ka ba? Ba't ka sumagot ng walang paalam? Sabi niya, I am a Catholic priest. No? He is proud and he is brave. No? I am a Catholic priest. Ipapalit ko sarili ko sa kanya. Sige. Exchange. No? And then, when we do the will of our neighbor, we do it when it is holy. Hindi ibig sabihin na ang totoong love natin sa ating kapwa ay hindi emotional, no? To please people. But our love for our neighbor should be to do the will of God. Hindi tayo magiging konsentidor. No? So ang wish ng ating kapwa ay in accordance sa kalooban ni Lord, according to the will of God, tulungan natin sila. Pero hindi tayo dapat maging enabler sa sin, no? And error. So, para maging effective yung pag-love natin sa kapwa, ito yung technique. We should see Jesus and Mary and others so that we can love others. No? Pag nakita natin si Jesus, tinitingnan natin si Jesus sa kapwa natin,
matutunan natin silang mahalin kahit hindi sila kanais-nais mahalin. No? Love Jesus and Mary in your neighbor. No? May mga tao talagang parang hindi mo talaga kaya mahalin. Isipin mo na lang na andun si Jesus at si Mary sa kanila. Then you will have peace with your neighbor. Ito yung mga famous quote ni Saint Maximilian Kolbe. Only love creates. Ano ibig sabihin yan? Only love creates. Ibig sabihin yan, ang totoong love, no? Yung self-giving love, is the only force, no? Na kayang mag-transform, magbigay ng transformation. If you have this true self-giving love, ito lang yung kayang mag-create. Kaya sabi niya, only love creates. It will create a real transformation, renewal, and holiness in the world. No? Kaya niya nagawa ang pakipagpalit sa taong papatayin, binigay niya, siya ay mamamatay. At saka ito yung famous na sinabi niya, never be afraid of loving the Blessed Virgin too much. You can never love her more than Jesus did. Huwag kang matakot na baka masobrahan ang pagmamahal mo kay Mama Mary. Na baka magalit si Jesus. Sobrang pagmamahal mo kay Mama Mary. Huwag kang matakot. Dahil hindi mo mapapantayan, hindi mo madadaig ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang ina. Ha? Kung sa tingin mo, love na love mo si Mama Mary, huwag kang matakot. Kasi kung love mo si Mama Mary, mas love ni Jesus ang kanyang ina. Remember, Jesus is fully human also. He has a human feelings towards sa kanyang mother. Okay? Hindi lang siya fully God, fully human. So, ang Marian devotion, actually, ang Marian devotion is Christ-centered. Always remember that. Marian devotion is Christ-centered. Kasi the more we love Mary, the more we are drawn to imitate and obey her son. Anong pinakaminsahe ni Mama Mary? Do what He tells you. Dadalhin pa natin tayo ni Mary kay Jesus. Do what He tells you. Mary is not a rival with God. Hindi siya karibal. She is the perfect mirror of His love. No? At hindi mo mapapantayan at madadaig ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang ina. Ha? Ang sabi ni Mama Mary sa Luke chapter 1 verse 48, from now on, all generations will call me blessed. All generations will call me blessed. Sino ba ang tumatawag sa kanyang blessed? Only the Catholics. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed are you among. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. No? Sino bang sabi sa Bible, from now on, all generations will call me blessed. Sino sumusunod sa atin? Yung Katoliko lang, di ba? And loving Mary is not a mistake. It is a biblical response. Ang pagsusunod natin sa anong sabi sa Biblia. Yeah? God bless us all. Okay. Gigreet ko lang mga dito ang mga nagtiyaga hanggang huli sa Zoom. Hello, Sis Dalia. Sis Brother Harry. Hello. Sis Earl. Sis Janet. Sis Juvic. Sis Laila. Sis May. Hello, Sis May. Brother Naven. Sis Renalyn. Sis Sarah Orosio, hello. Sis Del, hello. Hello, Doc. Hello. Good evening. Good, Doc. Hello, Good sis. evening. Sis Del, ikaw naman mag-closing prayer. Ay, sorry, Brother Earl. Brother po ako, Doc. Brother Earl. Brother pala, sorry, brother. Parati ko sinasabi na. Kasi parang babae ito sa picture, maliit kasi. Brother Earl. Sis Del, closing prayer tayo.
Ako pa. Yes, sis. Closing prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Don't bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Holy pray for us Mary, sinners, now and at the hour of our death. for Amen. sinners, not to Lord. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the But it's in beginning, the is now, and beginning. ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Sis Del, sa closing prayer. Thank you sa lahat na nagtyaga dito sa Zoom. Extra points kayo kay Lord. Thank you. Sa nanonood Thank you sa po, Facebook. Doc. Bye-bye. Thank you, God Doc. bless everyone. Bye. Salamat po. Salamat also. Bye-bye. Recording